Malalaman natin kung ano ang mangyayari sa loob ng labyrinth, kaya naman hindi ko na patatagalin pa. Let's go! Sa loob ng labyrinth kung nasaan sila Ramirez ay tinanong ni Rimuru kung kamusta na raw sila at pagyayabang na sagot ni Veldora na wag daw mag-alala si Rimuru dahil wala daw silang nakaligtaan na kahit anuman. Sagot naman ni Rimuru ay sigurado raw ba sila Veldora dahil yun daw ang unang araw ng kanilang dungeon at ayaw niyang magkaroon ng problema, at masayang tugon naman ni Ramirez na wag daw mag-alala si Rimuru sapagkat inactivate niya na ang mga safety features sa loob ng dungeon, at sagot naman ni Veldora na makikita na raw ng lahat kung ano ang kayang gawin ng kanilang labyrinth. Wika naman ni Rimuru ay hindi raw mangyayari yon dahil gaya nga ng kanyang sabi ay pagmamasdan lamang nila kung ano ang mangyayari, at pagkatapos nun ay isasarado rin agad nila ito upang mas maging maganda ang loob ng labyrinth na siyang kinareklamo naman ni Veldora. Pinapakalma ni Rimuru si Veldora at sinabing gagawin niya daw ang lahat upang maging opisyal na ang pagbubukas ng labyrinth, at doon ay hinahanap niya si Milim, at sagot naman ni Ramirez na kinuha nito ang kanyang resurrection bracelet at tumakbo papalayo sa kanila upang ibigay ito kila Gobta at Ranga. Wika ni Veldora ay dinala ni Milim sila Gobta sa floor kung nasaan ang mga dragon, at napaisip naman si Veldora kung anong klaseng laro ang gagawin ni Milim kila Gobta kasama ang mga dragon. Naalala nga ni Rimuru na meron nga palang mga dragon bago makarating sa ika-100 floor, at naisip na malaki ang gagampanan ng mga resurrection bracelet sa pagbubukas ng labyrinth, at napatanong kung pagtitiwalaan kaya ng mga manonood ang kakayahan nito. Sumunod ay in-announce na ni Molly ang pagbubukas ng labyrinth sa araw na to, at sino daw kaya sa mga panauhin ang kayang masakop ang loob ng labyrinth, at doon ay nag-wonder na ang mga tao kung anong klaseng labyrinth ba ito. Sinabi ni Molly na wag daw mag-alala ang mga tao dahil mapapanood nila ang nangyayari sa loob ng labyrinth, at doon ay pinakita si Sokka kung saan nasa entrance ito ng labyrinth, at kanyang pinakilala ang mga dryad na siyang magsisilbing kamera sa loob nito. Pinapaliwanag ni Sokka sa mga tao na maaari silang mag-cheer habang nanonood, at sa loob ng 3 oras ay maaaring libutin ng mga kalahok ang loob nito kung saan marami silang makakalaban na mga halimaw at maraming mga treasure chest ang naghihintay sa kanila. Sinabi naman ni Molly na magbibigay sila ng mga high potions at 1 full potion, at meron din raw silang tinatawag na return whistle kung saan sa isang pagpito lamang ay makakabalik agad ang player sa labas ng labyrinth. Makikitang medyo nag-aalinlangan ng mga tao sa kanilang naririnig, at sinabing muli ni Molly na meron din silang resurrection bracelet kung saan kaya nitong buhayin ng mga taong namatay na. Hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang narinig at pagpapaliwanag ni Sokka na gumagana labang nito sa loob ng labyrinth at hindi ito gumagana sa labas. Pinapaliwanag dito na may kakayahan si Ramirez na buhayin ng mga mamamatay na tao sa loob ng kanyang labyrinth as long na siya ay aware dito, kung kaya't upang mapadali ang pag-detect dito ni Ramirez ay gumawa sila ng bracelet na siyang magsisilbing marker sa mga player, at walang kung anong magic ang nakapaloob sa bracelet. Ngayon daw ay bukas na ang labyrinth sa lahat ng gustong sumubok, at kung wala naman daw lalahok ngayon ay naroon naman daw ang party nila Masayuki, at isang lalaki ang nagsalita at hindi ito makapaniwala sa kakayahan ng resurrection bracelet, at maaari daw na niloloko lamang ng ating mga bida ang mga tao, ngunit naroon daw ang kanyang lightning party upang i-reveal ang kalokohan sa loob ng labyrinth. Natuwa naman ng mga kasama ng lalaking nagsalita kanina, at isang lalaking muli ang nagsalita na wag daw siyang kalimutan ng kanyang partner, at sagot naman ni Baso na paano naman kita makakalimutan, Gomez. Sinabi ng dalawa na lalampasuin daw nila si Rimuru at ibubulgar daw nila ang mga plano nito, at wika naman ni Diablo na ang grupo na yun ay hindi nakasali sa tournament dahil daw sa pangit na daan patungong Tempest, at naintindihan na ni Rimuru kung bakit mainit ang ulo ng mga ito, at sinabing muli ng dalawa na nakakasuka daw si Masayuki at kahit magaling daw ito sa pakikipaglaban ay isa pa rin daw itong bata. Nanggigigil naman si Shion at naisip na parusahan ng mga lalaki, at humingi naman ng pahintulot si Diablo upang patahimikin ng mga ito ng mabilisan, subalit si Rimuru ay pinigilan ng dalawa. Sinabi ni Molly na ang unang challenger ay ang grupo ng Lightning Party, at sinabi ng isang tao na sila rin daw ay sasali sa labyrinth na siyang pumukaw naman ng pansin ni Rimuru. Doon ay pinakita na ang grupo nila Eren upang pasukin ang labyrinth, at naging masaya naman si Rimuru nang makita niya si Eren, samantalang si Elalud ay matindi naman ang gulat, at naisip ni Rimuru na sa malamang daw ay hindi pinaalam nila Eren sa kanyang daddy na sila ay sasali. Tanong ng kasama ni Eren na sigurado raw ba sila sa kanilang gagawin, at sagot naman ni Eren na oo naman daw dahil matagal na siyang hindi nakakapag-adventure, na kahit ang leader ng
ng kanilang grupo ay hindi mapigilan ang kagustuhan ni Eren. Naawa naman si Rimuru sa pinakitang pag-aalala ni Elalud sa kanyang anak at sinabi naman ni Elmisha na wag daw maging OA ang reaksyon nito. Sumunod ay pinakita na ang grupo nila Masayuki at makikitang masayang-masaya na naman ng mga tao dito, samantalang si Rimuru ay medyo naaawa dahil alam niya na kung ano ang tumatakbo sa isip ni Masayuki sa mga oras na yon. Akala ni Molly ay yun na ang lahat ng lalahok, ngunit isang lalaki ang nagsalita at doon ay pinakita si Guy at hindi ito makapayag sa kanyang pagkatalo dahil nandaya daw ang Big Four ni Rimuru kung kaya't ibubulgar niya daw ang mga plano ng ating bida at wawasakin ang kanyang ambisyon. Doon ay nilabas na ni Diablo ang kanyang matatalim na kuko dahil chachap-chapin niya daw ng maliliit si Guy na siyang sinuportahan naman ni Shion at sinabi naman ni Rimuru na wag daw siyang gayahin ni Shion. Ngayon daw na kompleto na ang mga lalahok ay binuksan na nila ang pinto ng labyrinth at sa pagbukas ng pinto ay lumabas si Sokka at sinabing maaari na raw pumasok ang mga player samantalang ang mga viewers ay manonood lamang sa monitor. Hindi pa rin makapaniwala si Bason sa kakayahan ng Resurrection Bracelet at pagtatanggol naman nila Eren na hindi normal ang mga gamit sa bansa ng Tempest kung kaya't sinabi ni Guy na isuot daw nila Eren ng bracelet at subukang magpakamatay ngayon. Kaya naman si Eren na gustong ipasubok ito kay Kabal na siyang kinataranta naman nito at sinabi naman ni Molly na alam niyang mahirap itong paniwalaan kung kaya't hayaan daw siyang maging taga-testing nito upang masatisfied daw si Guy at ang grupo ng Lightning Party. Pumasok na si Molly sa loob ng labyrinth at sinabi ni Sokka na aatakihin niya daw ito at panoorin nila kung paano itong mabubuhay muli. Subalit biglang inatake ni Guy si Molly at pinutol ang kamay nito na siyang kinagulat naman ni Sokka. Sobrang nasaktan si Molly sa ginawa ni Guy at doon ay napatayo si Rimuru. Subalit ang tatapusin na ni Guy si Molly ay bigla itong napangiti sapagkat ang kanyang katawan ay unti-unting nagiging liwanag na pinagtaka naman ni Guy at ang liwanag na ito ay tumungo sa labas ng labyrinth. Masayang sinabi ni Molly na nabuhay siyang muli at parang walang nangyari sa kanya at doon ay hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksiyan samantalang sinabi ni Ramirez na kinakancel ng bracelet ang sakit sa oras na madetect nito na patay na ang nagsusuot sa kanya. Naisip ni Rimuru na kailangan nilang tignan ang magiging kilos ni Guy at bibigyan niya daw si Molly ng reward dahil sa ginawa nitong demonstration. Ngayong tapos na daw ang problema ay sisimulan na raw nila ang palabas at doon ay pinakita ang apat na grupo na siyang susubok sa kupi ng labyrinth ng Tempest. Hindi makapaniwala si Jinrai na nakipagkaibigan si Masayuki kay Rimuru at nakatanggap pala si Jinrai ng magandang armor galing sa Tempest at bilang kapalit ay sila naman na mag-advertise ng labyrinth subalit biglang nahulog sa patibong si Masayuki. Nag-alala si Jinrai kay Masayuki at sinabi ni Sokka na nakarating agad sila Masayuki sa second floor ng labyrinth na siyang pinagtaka naman ni Rimuru at kanyang tinawag si Ramirez. Alam daw ni Rimuru na siya ang nagdisenyo sa unang palapag at wala siyang maalala na nilagay na trapdoor doon at inamin naman ni Ramirez na siya ang naglagay ng mga trapdoor doon upang maging exciting daw, ngunit pinagalitan siya ni Rimuru dahil nagsilbing shortcut daw ang ginawa ni Ramirez samantalang si Masayuki ay tinitignan sa kanyang mapa kung may trapdoor bang nakalagay doon. Pinakita naman ng Lightning Party kung saan lakad lang ito ng lakad at tila ba naliligaw ito at ni hindi sila gumagawa ng palatandaan or gumuguhit ng mapa hanggang sa mapunta sila sa dead end. Ang grupo naman nila Eren ay gumagawa ng mapa at nakakaiwas sa mga patibong na ginawa nila Rimuru at nakuha pa nila ang pangatlong treasure chest kung kaya tinawag na naman ni Rimuru si Ramirez. Sinabi ni Rimuru na nakakapagtaka daw ang kinikilos ng grupo nila Eren dahil sunod-sunod daw ang nakukuhang mga treasure chest nito at doon ay sinabi ni Ramirez na ano daw ang kanyang magagawa ay binigyan sila ng pagkain nila Eren at hindi naman daw sumalungat dito sila Milim at Beldora. Hinayaan na lamang ni Rimuru ang pangyayari at inisip na makakatulong ito sa pag-a-advertise ng labyrinth at doon ay pinakitang muli na natagpuan na naman nila Eren ang isa pang killer treasure chest samantalang ang grupo nila Bason ay natagpuan ng mga treasure chest na may patibong. Pinaliwanag ni Sokka na may tatlong klase na treasure chest at ito ang gold, silver at bronze ngunit tangi ang bronze lamang ang may mga nakahalong patibong. Ang gold chest daw ay tiyak na naglalaman ng pinaka the best na item sa lahat ngunit konti lamang ang bilang nito dahil matatagpuan lamang ito sa oras na matalo nila ang isang boss monster. Matatagpuan ang mga boss monster sa ikatuwing 10 palapag ng labyrinth at makikita sila sa dulo ng palapag kung nasaan ang exit at kailangang matalo ng player ito upang makapunta sila sa susunod na palapag. Deserve daw talaga ng player ang gold chest sa oras na matalo nila ang boss monster at pagtatanong ni Rimuru na hindi naman daw siguro ginalaw ni Ramirez ang laman ng mga treasure chest. Ang grupo nila Masayuki ay nasa ika-4 na palapag na
sapagkat laging natatapakan ni Masayuki ang mga trapdoors na nilagay ni Ramirez at sa isip naman ni Masayuki na wala daw yun sa kanilang naging plano kung kaya humihingi na lamang ng sorry si Rimuru sa kanyang isipan. Si Guy naman ay makikitang napakabilis din ng pagkilos at marami na ding nakuha na treasure chest at kahit hindi siya nakakatapak ng mga trapdoors ay nasa ikatlong palapag na agad siya ngayon. Nakikurious si Rimuru kung paano nalalaman ni Guy kung nasaan ang mga silver treasure chest na para bang sigurado talaga siya dito at naisip na ayaw niyang ma-involve pa sa ganitong klaseng tao. Pagkatapos ng 2 oras ay natagpuan nila Baso na isang hidden door at sa isip naman ni Rimuru na medyo naaawa siya sa grupong ito at kailangan daw na makatagpo sila ng magandang treasure chest dahil maaring mag-iwan ito ng masamang impression sa mga tao at wika naman ni Ramirez na sa loob ng hidden door na yon ay naglalaman ito na isang silver treasure chest. Sa pagbukas nila sa pinto ay bumungad sa kanila ang isang malaking halimaw at sinabi nila Baso na kailangan nilang harapin ang halimaw sapagkat bukod sa target na sila nito ay naroon din ang isang silver treasure chest. Sinabihan ni Baso ng kanyang mga kasama na maganda sa pakikipaglaban at doon ay natake si Baso ng halimaw ngunit nagawa niya itong sanggahin at habang siya ang sumasangga ay naatake naman ng kanyang mga kasama ang halimaw at gumamit ang isang salamangkero ng kanyang magic upang tapusin ang halimaw na ito. Nagawa nilang patayin ang halimaw at sa kanilang pagbukas sa treasure chest ay natagpuan nila ang napakagandang espada at natuwa naman doon si Ramirez samantalang si Rimuru ay iniisip kung ano ang magiging feedback ng grupo nila Masayuki dahil sa espadang nakuha nila Baso ay kailangan daw nilang ayusin pa ng maigi ang loob ng labyrinth. So matagal bago ko nagawa ng video ang chapter 116 dahil sa medyo naging busy tayo sa mga nakaraang araw. Kaya naman kung nagustuhan mo ang ating review ay huwag kalimutang mag-like, mag-follow sa ating channel or page at sa wakas ay dumating na din ang season 3 ng anime na ito. So mag-enjoy at maglibang at hanggang dito na lamang. Goodbye!